Sagutin ko lang yung mga questions kasi marami nagtatanong kung paano ba ako nakapunta dito sa Japan to work as care worker. So, sagutin ko lang yung saglit. Okay? So, una, wala talagang planong mag-Japan kaso may kaibigan ako nag-post na may free language training kuno ng Japanese. Mahilig ako sa anime, so nagtangka akong mag-apply. So, nag-apply ako doon, not knowing na yung mag interview sa akin are consultants. Consultants ng mga Japanese companies sa Japan, dito sa Japan, which is naghahanap sila ng mag-work as care worker sa company nila. Ngayon, nung mga panahon kasi na-scout kami, ito yung panahon na wala pang approval yung trainee visa para sa mga care worker. So, dito pumasok yung problema na wala pa yung job order, naghahanap na yung mga consultants nang may scout nila na pwedeng mag-work as trainee. Ngayon, pagkatapos ng consultants, nag-apply ako doon, nagpa-interview ako para doon sa free language training na hindi ko naman alam na may trabaho palang kasama. So, ngayon, na-scout kami. Ngayon, nung na-scout na kami, pumili lang sa amin ng 6 na mag-aaral ng Japanese language. So, pumasok kami sa isang Japanese language school. So, medyo mabigat ito kasi dito, sacrifice talaga siya. Akala ko kasi, nung pumasok ako, mag-aaral kami doon, by that time, may business ako. So, ang naging problema ko is oras. Tapos, mapapabayaan ko yung business ko. Kagandahan naman nito, yung mga consultants, itong mga mababait na taong ito, inihingi kami ng allowance sa mga Japanese employers namin. Actually, hindi pa namin kilala yung Japanese employers namin bago kami umalis or bago pa namin malaman yung employers namin is nakapasa na dapat kami ng language exam. So yun, nag-aral kami rito, Japanese language school sa Makati yan. Hindi ko na sabihin kung ano yung school. Kilala niyo naman yung sikat na sikat yon. So yun, doon every day meron kaming allowance. Ang allowance namin doon, na kung daw nagkakamali, 600 pesos per day. So more or less 3 to 4 hours lang yon. Yun, 700 yata or 600, nakalimutan ko na, 700 yata, 700 pesos per day. So 5 times a week, so more or less sumasahod ako ng 3,500 sa loob ng isang linggo. So isang buwan, more or less 14,000 yun. 'Di ba? Malaki. Ngayon, dito ko nagtataka kasi sa amin na hindi namin sinadyang mag-apply na scouted lang kami, na nag-aral kami ng Japanese, wala kaming binayaran kahit singkunduling. Kami pa yung binigyan ng allowance ng 700 per day. Ngayon, ang naging problema naman dito, bakit yung ibang agencies nanghihingi sila ng bayad doon sa mga applicants na Pinoy na gusto magtrabaho sa Japan? Which is, ang pagkakaalam ko, is dapat baliktad. Dapat yung employer sa Japan ang magbibigay ng pera sa mga agencies para makapag-aral ng libre yung mga applicants. Nagtataka talaga ako kasi ginawa nila double blade yung kita ng agency. Una, kita nila doon sa mga employers na nagbibigay ng pera sa kanila para i-handle yung hiring process ng mga applicants. Pangalawa, sisingilin pa nila yung mga applicants ng pera para sa language training, which is dapat libre kasi binabayaran naman sila nung employer ng mga applicants. Pangatlo, dapat nga binabayaran din ng agency or ng employers yung applicants sa oras na inuubos nila sa Japanese language training kasi hindi naman sure na makakapasa sila ng N4 at makakapag-work sila as care workers sa Japan. So, kailangan kasi bago ka mag-work sa Japan, kailangan mo na itong N4. So, pag wala kang N4, hindi ka makakaalis. Wala kang eligibility para mag-work as care worker. Hindi ito katulad ng ibang trabaho katulad ng
construction, welder, na kailangan mo lang ipasa yung certain exam nila para dun sa skill na yon, okay na kahit wala kang JLPT certification. So, kailangan to, N4. So, yun, nag-N4 ako. Balik na tayo. So, una, consultants, na-scout kami, pinag-aral kami, may allowance kami 700 per day. Nakakuha ko N4. Actually, nakapag-entry ako. So, yun, entry. Tapos yun, pagkapasa namin ng N4, kinonect na kami ng consultants namin sa agency. So, itong agency na to, hindi talaga to ang nag-hire sa amin. So, kapag tinatanong ako, bakit hindi mo sabihin na lang diretso, agency mo ganito, Placewell? Hindi kasi sila yung nag-hire sa amin, hindi rin sila yung nag-train sa amin. So, ang mangyayari no, pag sinabi ko yun, baka mag-apply kayo dun sa Placewell, tapos madismaya kayo, sa akin kayo magalit. Actually, nag-aral kami, or talaga sa amin, nag-hire sa amin, are these consultants, na dinala kami rito sa napakagandang school na to. Mahal tong school na to, sobrang mahal nito. Napakamahal ng pag-aaral, pero sinagot ng employers namin. So, yun. Ginamit namin yung job order ng isang agency sa Makati at nakapunta kami ng Japan. So, ayun yung magiging process kapag gusto nyo pumunta rito sa Japan as care worker. Ngayon, dun sa mga iba na nagbabayad pa ng pera, imbis na kayo yung kumita or may sahod dapat habang nagte-training, medyo duda ako dun sa mga agencies na yon kung paano gumagalaw sila or paano kayo nila pinagkakakitaan. Para sa akin, kung mag-apply kayo as care worker sa Japan, lalo't tapos kayo ng 4-year course, tapos kayo ng nursing or registered nurse kayo, na kapag humingi na ng pera yung isang agency, siguro time na para mag-back out kasi medyo parang smells fishy yung ganong diskarte nila. Alanganin yun pag kami involved na pera. Dapat baliktad yun. Kayo dapat ang kumukuha ng pera or kayo dapat ang kumikita kasi nagsasacrifice kayo ng time and effort para makapasa ng N4 at para ma-hire kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo or may information kayo na-gather. Thank you.